Hi, good morning to all. Gaano katagal kay PSA o gaano katagal bago magkaroon ng PSA copy ng birth certificate ang narehistrong document sa local civil registry office? Then paano nga nagkakaroon ng PSA copy ng ating birth certificate sa ating mga bagong isinilang na anak or bagong mga ikinasal? Gaano katagal maghihintay kasi kung kailangan ang document, ano ba ang paraan para mapabilis? Ang PSA copy po na document ay nai-release yan kapag naipasok na po siya sa database, kapag may kopya na kay PSA. Isang buwan po ang reglementary period para mag-stay or ibinubuk yan sa local civil registry office ang mga documents at maghihintay yan ng end of the day sa isang buwan bago yan kompletong mai consolidate at mai-book. Once na naipon na siya for the whole month, may period sila from first day to 10th day na mai-submit siya kay PSA. Yung halimbawa, itong buwan ng July na dokumento, lahat ng mga isinilang na bata sa Camarines Norte from July 1 hanggang last day of July. Then yung mga ikinasal from the first day of July hanggang sa last day. Then sa death certificate, yung mga narehistro from July 1 hanggang last day of July. So iniipon yun, kinoconsolidate yun by municipality. Then kapag naipon, ipinapile po nila yan, they arrange the registry number chronologically, then isasubmit po yan kay PSA from the first day hanggang 10th day of the after the reference month. Isasubmit yan from the first day ng August hanggang 10th day of August. Minsan, pag medyo nabisi ang ibang munisipyo, may mga ibang kinabalahan, mga activities, minsan nade-delay po yan ng konti. So, but they try their best na maisubmit yan mula sa first day hanggang 10th day of the after the reference month. Isasubmit po yan sa provincial office. The same way yan sa lahat ng provincial offices ng Philippine Statistics Authority sa buong bansa. Iniipon yung mga documents kay PSA provincial office. Then, nagsasagawa po niya ng encoding sa opisina ng PSA, and it takes more or less 1 month to 2 months kung medyo mabilis, hindi masyadong kalakihan ang bilang ng populasyon sa isang probinsya, nakakaya yan ng isang buwan. Then sinasubmit yan sa central office. Doon naiipon ang mga documents ng buong bansa. So ini-arrange po yan doon. I-check din yan sa central office yung mga documents. Chine-check yung authenticity niyan, yung mga firma. Katulad sa probinsya, chine-check yan namin dito during encoding. Yung buong content ng mga documents, ini-encode po siya. While encoding, nalalaman na yan kung may kulang. Kung may kulang, nire-record lang namin yan for record purposes. But once submitted ang document kay PSA, tinuturing na yan na sealed. Hindi na siya pwedeng pakialaman. Dadaan na yan sa proseso through administrative or legal process ang pagkukorek ng document once submitted na siya kay PSA. So yun, pakasubmit sa central office, i-check yan doon, then dadaan yan sa scanning, ipinapasok yan sa database. Once na naipasok ang document sa database, doon lang masasabi natin na ang document ready na yan for printing. Kapag nag-request yung document owner, makakapag-release si PSA ng copy of the
document. More or less, or inaabot yan halos after 6 months base sa observation namin bago ma-release ang PSA copy na birth, marriage, or death certificate. Sa hindi lang kasi sa natin within the country nangyayari yung submission, nagmumula ang mga documents, yung mga documents din na nanggagaling sa iba-ibang bansa na kung saan ang Pilipinas ay may embahada, may tinatawag tayong Philippine Foreign Service Post na kung saan yung libo-libo nating mga kababayan ay syempre may mga nagpapakasal din sa ibang bansa, may mga sinisilang din ng mga baby, ay iniregister naman yan doon sa Philippine Foreign Service Post kung saan pinakamalapit nangyari yung vital event. Yung registration po ng ating document, ng birth, marriage, and death ay may ruling po yan na sinusunod. Ang number 1 rule po niyan, saan i-register ang document. Ang basis po ng registration is the place of vital occurrence, kung saan nangyari po yung kapanganakan, saan nangyari yung pagpapakasal ng magpartner, kung saan namatay ang isang tao, doon po nare-register ang document. So, ganun po. Then, pinapadala na lang yan ng opisina concern every month sa provincial offices. Yung mga sa ibang bansa, direct na po yan pinapadala sa Philippine Statistics Authority. So, yun po yung ginagawang registration at inaasahan na after 6 months talaga bago maka-request ang document owner o yung kapamilya kung kailangan ang document ng mga bagong registered na mga documents. Pero kung nagmamadali, kailangan sa pag-claim ng benefits, kailangan po sa pag-apply ng trabaho or mga ibang bansa, pwede man pong mapabilis. So, kailangan dyan, abutan pa po ninyo ang document sa office ng local civil registry. May duration pong 1 to 30 days po ba na nabanggit ako kanina. Yung period na yon, kung maabutan po ninyo ang document, pwede kayong mag-request sa kanila to endorse the document to PSA. Pag nag-request po kayo, sasagutin ninyo yung courier, yung gastos sa pag-travel, kasi solo siyang document na ma-travel, ida-direct po yan isubmit kay PSA na mag-isa yung document ninyo. Hindi yan kasama doon sa regular submission. Maiwan doon, photocopy lang ng iyong document. Then, once na na-endorse po yan kay PSA, ini-endorse yan dito sa provincial office, then, kailangan may proof of urgency kayo. Ano ba bakit nagmamadali? At dapat makita doon, may proof kayo, halimbawa kung marriage contract, may appointment na kayo sa DFA, kung claim of benefits, may attachment kayo dyan na makikita na ano ba yung benefits na i-claim nyo, bakit kailangang agad magkuha ng document. Kung may maipakita kayo na proof of urgency, pinapayagan nyo ang tinatawag na electronic endorsement. Kahit endorse yan ng local civil registry office kay PSA, kung walang proof of urgency, ibinabalik po yan ni PSA. Kasi magkakasabay-sabay na yung iba pang mga document. Paano kung halos lahat ganun na ang ginagawa? Hindi na rin kakayanin yan ni PSA. Hindi na rin mangyayari na ma-expedite yung talagang gusto ma-expedite at kailangan na ang document. So yun yung paraan po. Then, hindi po ninyo pabayaan ang inyong document. From time to time, dapat nabe-verify ninyo, nakukumusta ninyo yung pinag-file ninyo, pinag-request ninyo na pina-endorse. Kasi kung pinabayaan ninyo, hindi natin alam kung hindi siya na-approve. Kasi pag malabo or hindi masyadong clear or may problema sa document, sa content ng document, minsan nadi-disapprove. At minsan ang nadi-disapprove na document, umaasa yung requester na nagpa-expedite, 1 taon na, 2 taon na, wala palugod sa database. Bakit? Maaaring nawala na yung document, ibinalik at may problema, hindi na na-follow up, napabayaan, lalo lugod nagka-problema. Mas buti, higit palagod na mas napabuti kung hinayaan na siya sa regular submission. Kaya kung hindi lang din naman nga urgent at gustong mapadali,
ay maaari namang maghintay na lamang na after 6 months bago magkaroon ng kanyang copy ng civil registry document. So thank you so much po. Good morning sa ating mga kababayan. Nawa po ay naunawaan ninyo. Kung kayo po ay may katanungan, pwede pong magtungo sa aming tanggapan or magtungo sa pinakamalapit na local civil registry office upang maipaabot ang inyong katanungan o anumang ikinalilito or may gusto kayong maliwanagan. Huwag pong mag-atubili at kayo'y aming pagsisilbihan. Muli po, good morning po to all.